So dahil sa pagkakasangkot ni Donald Trump dito sa sinasabing Epstein file, ngayon mga sangkay nagbabago na po yung pagtingin sa kanya ng maraming mga Amerikano. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating vlog today at world news po tayo ngayon mga sangkay. Pandaigdigang balita tayo patungkol po dito kay Donald Trump na ngayon ay nawawasak na di umano ang pangalan sa Amerika. Naku po mga sangkay. Tingnan po natin, but anyway, before we start guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon nga mga sangkay, ito ang balita. Itong si Donald Trump ay bumabagsak ngayon sa US. Majority of Americans believe Donald Trump is making America worse again. So imbis na making America great again, it's now worse. So why, why? After all mga sangkay ng kanyang ginawa, ang Amerika ay mas nagiging malala pa ang problema. Ito kaya mga sangkay ang dahilan na nasangkot siya sa Epstein file kasi nandun po yung kanyang pangalan, mukha sa mga larawan at video. Ngayon tignan po natin ang balitang to. America. Thank you. Various trade deals that have been made in the Ahead of U.S. President Donald Trump's first State of the Union address of his present presidential term, new polls casting serious doubts over Americans' trust in his leadership. As per the latest survey conducted by PBS News. Ayan na, mga sanggay. Yung latest survey, how do voters perceive US under Trump? Yung una, 78%, serious threat to democracy, 78%. Disapproved Trump's handling of economy, 59%. Napakalaki po niyan, mga sangkay. So, sa madaling sabi, yung mga Amerikano ngayon, wala nang tiwala kay Donald Trump. So, delikado ang sitwasyon ngayon ni Trump. And NPR, 78% of the people feeling there is a serious threat to U.S. democracy. Ayan po, 78%, na mayroon daw pong seryosong banta sa demokrasya itong si Donald Trump. As you all know naman mga sangka, if you will recall, no? Tingnan po natin mga sangka yung mga balita tungkol sa Epstein file. Nandun po nakabalandra yung kanyang pangalan. At hanggang ngayon kumakalat po yan sa mga balitaan at social media. So ito kaya ang rason mga sangkay bakit itong mga Amerikano na super majority sana ay na kay Trump ngayon ay bumabaliktad na. Why? The portion of Americans who believe that Trump is changing the country for the worse has risen to 55%, up. Ayan o. Trump is changing US for worse. 55%. My goodness. Why? Then Trump policies most had negative impact. 53%. 7% from March last year itself. And that's the highest dissatisfaction level, by the way, seen in either of his terms so far. So Grabe, no? that says a lot as well. The U.S. president his handling of the economy also has not really impressed people, with 59% expressing their disapproval. A majority of Americans also observing that Trump's policies had a negative impact on them personally. Another poll conducted by CNN threw up an even more dire scenario for him. Ito pa, mga sangka, isa pang pa-survey. Tingnan po ninyo. His overall approval rating has declined to 36% as against 48%. Ayan o. Yung approval rating niya bumaba
from 48% ngayon 36% na lamang po. Noong February 2025, 48%. And now, February 2026, it's now 36% na lang. 1 year ago. His support among those who identify themselves as politically independent has plummeted to a new low of 26%. Even among Republicans, the approval rating is down by 9%. And he doesn't fare well in case of younger voters as well. In respondents aged between 18 and 34, Trump's approval rating has shrunk from 41% last year to merely 25% now. Grabe. That's a significant gap. Even as Trump has been largely fixated on contemplating a possible strike on Iran, this poll revealing that a majority of Americans want him to focus on economy, the cost of living. And during his State of the Union address, the other issues which people want the president to raise include immigration, the state of U.S. democracy, and crime and safety. Okay. Alam niyo mga sangkay, isa sa ginamit pa naman ni Trump yung church. 'Di ba yung mga Christian believers? Isa sa kanyang inaano diyan, ini-impose yung pagbabalik sa Bible, Bible study, LGBT, winalis niya po yun, mga sangkay. Kumbaga, okay yung mga pulisiya niya. Kaya nga lang, alam niyo, saan siya nasira? Sa Epstein file. Doon nasira ang kanyang pangalan. Kumbaga, okay na sana ang lahat. Kaya nga lang, ayon nga po sa iba, involved si Trump sa mga katakot-takot na gawain ng mga elitista. Kasi siya po is part po siya ng elites eh. Yung mga bilyonaryo sa US, na sabi pa nga po nila, nagpapatakbo daw po, mas makapangyarihan pa po kaysa sa gobyerno ng Amerika. At lahat daw po na nangyayari ngayon sa ating mundo, ito ay pinaniniwala ang gawa mga sangkay ng mga elitista na nandoon din po sa Epstein file. So ito po yung nakakabahalang nangyayari ngayon mga sangkay kay Donald Trump para po sa mga taga-suporta niya. Kasi mukhang bumabaliktad na po yung mga tao. Dahil po nakita siguro nila yung Epstein file. Kung makita nyo lang yung mga larawan doon ni Donald Trump at mga video, mga sangkay, mandidiri din talaga kayo eh. So, bagamat dinideny po ni Donald Trump yun, kasi noon pa naman daw yun eh. Dinideny nga po niya mga sangkay na pumunta daw po siya sa Epstein Island. Samantalang may mga larawan po siya doon. Okay? So, ngayon mga sangkay, yan po. Sumasadsad ang pangalan ni Donald Trump sa Amerika. Naninilikado. So, ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo ba dahil po yan sa Epstein file? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.